Nang mapansin na balisa ang babae, inisip ni Seryo na marahil nag-aalalang babae sa box nito, kaya napabuntong hininga siya. Don't worry, hindi mawawalang box mo. Kukunin yun ng housekeeper at ibabalik sa'yo. Inis na sabi ni Seryo habang pinipindot ng fingerprint scanner. Bitawan mo ko, kaya ko naman maglakad mag-isa. Wika ni Camille na hindi may tagong pagtatampo. Kung para sa lalaki ay basura yon, para sa kanya naghihikaw sa buhay, napakahalaga ng gamit niyang naroon sa box. Ang iba doon ay ipinundar niya mula sa kanyang pagtatrabaho. At ang iba naman ay galing pa sa kanyang namayapang ama at lola. Sa lubong ang kilay naman na nilingon ni Seryong babae. Mukhang marunong na rin itong mag-alburuto. Fine, may niyang sagot sa kabinitawan ng payat nitong braso. Dahil bigla ng pagbitaw ni Seryo sa kamay ni Camille ay na-out of balance siya. Dahilan para muntika na siyang matumba. Namanhid kasi ang kanyang mga binti sa ilang oras niyang nakaupo habang hinihintay ang lalaki. Mabuti na lang ikagad siyang nakakapit sa handrail ng elevator kaya hindi siya natumba. Yun nga lang, dahil namamanhid ang kanyang mga binti kaya pakaramdam niya ay tinutusok yon ng maliliit na karayom at hindi siya makagalaw. Nang bumukas ang elevator ay mabilis na humakbang palabas ni Seryo samantalang naiwan naman si Camille sa loob na hindi kumikilos. What are you waiting for? Come out? Nakasimangot na utos ni Seryo kay Camille. Nakagat naman ni Camille ang kanyang pang-ibabang labi saka kinakabahang nagsalita. Hindi ko kayang kumilos. Tumaas naman ang makakapal na kilay ni Seryo sa narinig. Wala kang kakayahan pero magaling kang makipagkitang gilas. Nakangising wika naman ni Seryo. Pakiramdam ni Camille ay nabilaukan siya sa pang-insultong sinabi ni Seryo sa kanya. Nababaliw na naman ba ang lalaking ito? Bakit galit na naman ito sa kanya gayong siya na nga ang naghintay ng matagal sa pagdating nito? Kasalanan ba niya kung maubusan ng battery ang kanyang phone? Namamanhid ang mga binti ko dahil 7 oras ako naghintay sa'yo. Sagot naman ni Camille na hindi may tagong inis sa tinig. So what? Hindi mo ba alam ang position mo? Nakangising tanong ni Seryong ikinakunot noon naman ni Camille. As a hired girl, isn't it your job to wait for the sponsor? Tanong pa ng lalaki sa walang kasing lamig na tono. Natigagal naman si Camille sa narinig at tila ba may maliliit na karayom ang tumutusok sa kanyang puso ng mga sandaling iyon. Lihim na natawa si Camille sa kanyang sarili. Tama nga naman si Seryo. Nang mag-decide siyang pumirma sa agreement ay selyado ng kanyang pagkakakilanlan. Magiging ipokrita lang siya kung magpapanggap pa siyang malinis kayong pumayag siyang maging babaeng bayaran. Ang tanging magagawa niya lang ay pasayahin ito upang matapos ng kanilang kasunduan sa lalong madaling panahon. Napansin ni Seryo ng babae ay natigilan at ang kanyang mukha ay nagpakilala ng halo-halong emosyon. Sumikip ang dibdib niya. Niluwagan niyang kanyang necktie at sinabing, Look, hindi ko, my dearest sponsor, puto ni Camille sa sasabihin sana na lalaki. Pwede bang yakapin mo ko? Ani Camille na may kalakip na mapait na ngiti. Nagngingit-ngit ng mga ngipin ni Seryo. Gusto niyang ikama si Camille at dun parusahan. Nang mga sumunod na sandali, namalaya na lang ni Camille na binuhat siya ni Seryo na para bang papel. Mabilis at nagmamadali ang lakad ng lalaki na para bang galit na galit. Napalunok si Camille at napakapit sa leeg ng lalaki sa takot na baka mahulog siya. Sa loob-loob niya, iniisip niya kung ano na naman bang nagawa niya para magalit ito ng ganoon. Nang makarating sa suite, saka palang inilapag ni Seryong babae saka pinindot ang pinto upang magsara. Mabilis na isinandal si Camille sa pader at masuyo niya itong hinalikan sa labi, sa collarbone, sa dibdib. Every place is full of delicate kisses. Kasabay ng maalab na halik ay dahan-dahang kinakalas ni Seryong botones ng pangitaas nito, maging ang palda. Si Camille naman ay tila lutang ng mga sandaling iyon, hindi na niya alam pa kung anong mangyayari. Basta ang tanging nararamdaman lang niya ay para siyang maliit na batang kinarga at inihagis ng taas-baba. Si Seryo ay mabangis at malupit. Tinulak niya si Camille hanggang sa kung saan hindi na siya makaya ng higit sa distansya na ginagawang mahirap para huminga si Camille. Hindi naman makatayo ng maayos si Camille dahil pakaramdam niya ay nangihina siya. Kaya napakapit na lang siya kay Seryo at tinayaan ng lalaki na manipulahin siya sa paraang gusto nito. At pagkatapos ng mahabang sandali, ng mainit na pagtatalik ay natapos ng unang round. Matapos makapagpahinga ng mga minuto, ay muli na namang kumilos si Seryo sa tabi ni Camille. Masuyo niyang hinaplos ang kanyang daliring malambot na pisngi ng babae at masuyong hinalikan sa labi. Nang sa wakas ay tinigil ni Seryong paghalik ay habol-habol ni Camille ang kanyang hininga. Pero kahit na ganon ay sinikap pa rin niyang magsalita. Hindi ko na kaya.
You know it won't end with just one. Namamaos na bulong ni Seryo sa kanyang tenga. Nakagat naman ni Camille ang kanyang labi sa kanahiyang nagsalita. Pero medyo masakit na. Ani Camille na nakasungaw ang luha sa mga mata. Kumunot naman ang noon ni Seryo sa narinig sa kapinagmasdan ng matiimang babae. Does it really hurt? Oo, masakit. Sagot ni Camille na bahagyang nanginginig ang boses at maiiyak na. Masyadong natuon ng atensyon ni Camille sa paraan kung paano mabayaran 1,000,000 pagkakautang kay Seryo at nawala na sa kanyang isipan na hindi nga pala sila magkatugma ng lalaki. Hindi pa ganoon katagal ang unang beses silang nagtalik at masyado tong marahas kaya naroon pa rin ang pananakit ng kanyang puson. At kung magpapatuloy ng lalaki ang ganun ay maari talaga siyang mapatay nito. Pinagmasdan naman ang mabuti ni Seryong babae at base sa itsura nito ay alam niyang hindi ito nagdadahilan lang. Namumutla kasi ang mukha at labi nito at butil-butil ang pawis sa noo kahit na naka-air conditioning naman ang kanyang suite. Kahit sinong makakita sa itsura nito ay mahabag ng mga oras na yon. Let me see. Ani Seryo sa kamarahang inihiga ito sa sofa habang hawak ang mga kamay. Ang liwanag namang nagmumula sa chandelier sa kanyang ibabaw ay nagdulot kay Camille ng pakaramdam na para siyang hinubaran sa liwanag ng araw. Dahilan para mamula ang kanyang mukha sa matinding hiya at mabilis na takpan ng palad ang kanyang pagkababae. Take your hand off. Marinamang utos ni Seryo habang matalim ang tingin kay Camille. Hindi mo na kailangang tingnan. Naputo lang sana'y sasabihin ni Camille dahil tinapik na lalaki ang kamay niya na nakaharang at saka nainip na salita. Ano bang tinatago mo? Hindi ba't nakita ko ng lahat sa'yo? At bago pa tuluyang makapagsalita si Camille ay nagulat siya nang biglang ibuka ng lalaki ang kanyang mga hita. Dahilan para uminit ang buong mukha ni Camille dahil sa matinding kahihiyan. Naging malambot naman ang ekspresyon ni Seryo matapos makitang pamamaga nito. Kung alam niya lang na gano'n na yun kamaga, hindi na sana niya ito pinilit kanina. You're so swollen and you still dare to seduce me. Gusto mo bang mamatay? Singhal niya sa babae na kasalukuyang bakas sa muka ang iniindang sakit. Hindi mo naman ako pinakikinggan. Ay! Napatili si Camille nang walang sabi-sabing bigla siyang buhatin na lalaki. Sa dalawang braso na para bang bagong kasal at mabilis na tinalunto ng direksyon ng banyo sa katabing kwarto. Maingat siyang inilapag na lalaki sa malaking pabilog na bathtub saka pinindot at automatikong lumabas na doon ang maligamgam na tubig na merong mabangong liquid soap. Biglang gumaan ang pakiramdam ni Camille at bahagyang nawalang pananakit ng kanyang puson. Eto nang magiging kwarto mo simula ngayon. Simula ng lalaki matapos matiyak na maayos ng bathtub. Natigilan naman si Camille. Hindi niya akalain na meron siyang sariling kwarto. Bakit? Disappointed ka ba dahil hindi tayo magkatabi sa kama? Namimiloso pang tanong ng lalaki kay Camille. Nag-init naman ang punong tenga ni Camille dahil sa sinabi ng lalaki. Hindi yun ang iniisip ko. Sagot naman ni Camille sa kadahan-dahang inilubog ang katawan sa maligamgam na tubig. I'm not used to having another woman in my bed. Ani Seryo bago tumalikod pero bago pa ito tuluyang lumabas ng banyo, ay nagbilin ito kay Camille na kung anong bagong lumabas. Matapos magbabad sa bathtub ng halos kalahating oras ay lumabas si Camille sa banyo na nakabalot ang katawan sa tuwalya. Ang box na naiwan kanina sa labas ng hotel ay naroon na sa kanyang kwarto. Isang white nightgown ang kanyang napiling suotin at nang magsusot na sana siya ng pangloob ay narinig niyang tumunog ang automatic lock ng kanyang kwarto, senyales na nagbukasyon. Si Seryo ay tuloy-tuloy na pumasok ng kwarto na may dalang ointment at malamig ang ekspresyon na tumingin kay Camille. Lie down. Utos niya sa babae sa katinurong malaking kama. Dagli ang nag-init ng pisngi ni Camille nang ma-realize ko nung tinutukoy ni Camille. Ako na maglalagay. Nautal na pagtanggi ni Camille sa lalaki. Kaya ba ng malilit mong daliri? Tanong ni Seryo na nakaarko makapal na kilay. Natutup naman ni Camille ang kanyang bibig dahil sa kanyang narinig. Batid niyang wala sa mood ng lalaki ng mga oras na yon dahil kitang-kita niyang iritable sa mukha nito. Dahil naudlot ang nangyari kanina ay naging iritable si Seryo. Wala siyang ganang makipagtalo pa sa babae kaya walang sabi-sabing binuhat niya ito papunta sa malambot na kama. Dahilan para mapatili na naman si Camille sa pagkabigla. Ay! Bulalas ni Camille saka napakapit sa leeg ng lalaki. Nang maihiga sa kamay pulang-pulang buong mukha ni Camille sa matinding hiya. Lalo pa nang iangat nitong suot niyang bestida ay nakita na wala siyang suot na pangloob. So you like to sleep without any clothes on? Makahulog ang sad ni Seryo nang makitang walang suot na panty ang babae. Hindi sa ganun, bigla kang pumasok kaya hindi ko natuloy, natatarantang paliwanag ni Camille.
na bahagya pang pumiyok dahil sa matinding kaba. Binaluktot din niya ang kanyang mga tuhod upang ikubli ang maselang bahagi ng kanyang katawan. "Huwag mong takpan," namamaos ng utos ni Sergio habang nakatingin ng mataman. Wala namang nagawa si Camille kung hindi muling iunat ang mga tuhod at hayaan ng lalaki sa gusto nitong mangyari. Pero sa loob-loob niya, hiyang-hiya siya sa mga nangyayari na mga oras na yon. Bahagyang ibinuka ni Sergio ang mga hita ni Camille upang malaya niya yung makita. Ilang sandali pa isang hindi maipaliwanag na kiliti ang naramdaman ni Camille nang dumampi ang daliri ni Sergio doon. At dahil hindi niya na kayang pigilan ang sarili ay mahina niyang napahalinghing habang nakayukom ng mahigpit ang mga kamao. Otomatikong nanigas naman ang katawan ni Sergio nang marinig ang mahinang ungol na yon ni Camille na para bang musika sa kanyang pandinig. Tumiimbag ang siya at ginawa ang lahat upang paglabanan ang pagnanasang unti-unting lumulukop sa kanyang kaibuturan at sa kapagalit na sinita si Camille. "Stop whining, are you teasing again?" Iritableng wika ni Sergio sa kabahagyang nilagyan ng puwersa ang ginagawa ng mga sandaling yon. Gusto namang matunaw na lang ni Camille dahil sa matinding kahihiyan ng mga oras na yon. Anong magagawa niya? Talagang hindi niya maipaliwanag ang kiliting nararamdaman sa tuwing humahaplos ang daliri nito sa kanyang pribadong parte. Upang wag nang kumawala ang impit na ungol sa labi ni Camille, mahigpit niyang kinagat ang kanyang labi na halos takasan na yun ng kulay. "Relax," paalala pa ni Sergio sa kanya at makalipas ang mahabang sandali ng pagdurusa sa paglalaging ng ointment na mistulang naging torture kay Camille ay natapos din ito sa wakas. Kaagad tumayo si Sergio mula sa pagkakaupo sa malambot na kama, subalit napalunok siya ng pasadahan ng tingin ng maputi at malambot nitong paa. Napakaliit noon na para bang kayang-kaya niyang bitbitin gamit lang isang kamay. Nagbawi ng tingin si Sergio saka ibinaling ang atensyon sa naglalagkit na kamay. Kumuha siya ng tissue at pinunas sa kanyang daliri at palad nang dahan-dahan sa kamalamig na tumingin kay Camille. "I told you to relax, not to get my hands all over." Anang lalaki kay Camille. Nakaramdam naman ng inis si Camille dahil halata namang sinadya nitong gawin iyon. "Ikaw ang may gawa." Sagot naman niya. "You're inexperienced yourself. Paano mo ko masisisi?" Tanong naman ni Sergio sa madilim na tingin sa babae. Napayuko naman si Camille dahil pakaramdam niya ay biglang naging mabangis na yung lalaking kaharap. Naging malikot ang kanyang mga mata hanggang sa may mapansin siyang hindi dapat makita. Ikaw? Bakit ka?" Hindi na naituloy pa ni Camille ang sinasabi dahil sa pagkailang naramdaman. "It was you who seduced me." Irritable namang sagot ni Sergio sa babae. Hindi siya santo kaya natural lang na mabuhay ang kanyang sandata matapos gawin yun kay Camille. Sa katunayan, hindi pa humuhupa ang kanyang pagnanasang nararamdaman kahit pilit niyang inignora. "You look like you're having a great time, but what about me? Paano ko makakatulog nito?" Tanong pa ni Sergio sa mahinat na mamaos na tinig. Bakas din ang pagnanasa sa mga mata niya na kanina pa niya pilit pinipigilan. Sa sumunod na segundo, napapikit si Camille dahil sa nakakapasong init. Nanlamig ang buong katawan niya at naiiyak siyang nakiusap dito. "Hindi ko na kaya." Pagmamakaawa niya kay Sergio. Gumalaw ang kanyang Adam's apple nang hawakan niyang malit nitong mga paa. "Use here instead." Napamaang naman si Camille, wala siyang idea sa ibig sabihin ng lalaki. Maya-maya pinagulat siya na maghubad ng pantalon ng lalaki at tumayo sa kanyang harapan. Napalunok si Camille habang nakatingin sa sword nito. Dahil walang alam si Camille sa kung anong gagawin, ay hinayaan niya lang itong kumilos. At ganun na lang ang pagsinghap niya nang makitang ipinasok ng lalaki ang sword nito sa pagitan ng magkadikit niyang mga paa at nagumpisang gumalaw. Matapos yun, buong akala ni Camille ay makakapagpahinga na rin siya, subalit nagulat siya nang muling bumulong sa kanyang tenga si Sergio. "Not enough," namamaos na sabi nito. "Bakit hindi mo na lang ako?" Hindi maituloy ni Camille ang sana'y sasabihin dahil hindi siya komportableng sabihin yon. "Malalaman mo rin." Nakangising sagot naman ito sabay taas ng suot niyang nightgown. Kitang-kita ni Camille ang matinding pagnanasa sa mga mata ng lalaki kaya nanginig siya at nakaramdam ng kaba. Sa kauna-unahang pagkakataon, na-realize niyang napakarami palang bagay ang maaaring gawin ng isang mag-partner kahit walang intercourse. At ang lalaki kasama niya, ng mga sandaling iyon ay tila bihasa na sa ganong bagay. Naging marahas ang bawat kilos ni Sergio sa kanyang katawan, kaya pakiramdam ni Camille hindi na siya komportable. Habang tulala siya ng mga sandaling iyon ay nagsalita pa ito. "Kapag inulit mo pa akong akitin ako, kahit ano pang sitwasyon, parurusahan kita. And not let you have fun." Hinihingal nitong sabi.
Naiwan namang nakatulala lang si Camille, hindi naman niya sinasadyang mapahalinghing kanina at hindi naman niya intensyong akitin ito. Isa pa ito naman ang may kontrol sa sarili nito kaya bakit kasalanan niyang lahat? Madaling araw na nang bumangon sa kama si Sergio na bakas ang satisfaction sa gwapong mukha. Tumawag siya ng housekeeper at nagutos na palitan ng bedsheets habang karga si Camille na hindi na makakilos dahil sa sobrang pagod. Dinala niya ito sa banyo at tinulungang makapag-shower. Nang muli niya itong kargahin at ihiniga sa kamay, minuto pa lang nakalipas nang makatulog ito. Magulong buhok ng babae at nagkalat ng mga pasa sa buong katawan na animoy sinaktan at nag-itsurang kaawa-awa. Walang kaidi-idiyang babae kung gaano nakakasabik para sa isang lalaking tulad ni Sergio ang makita ito sa ganoong ayos. Madilim ang anyong pinagmasdan niyang babae at para bang gusto niyang muling maging mabangis na leon at sunggaban ng kawalang kuting. Pilit kinontrol ni Sergio ang muling pag-ahon ng kanyang pagnanasa at iimbagang na binalutan ng kumot ang hubad na katawan na natutulog na babae. Matapos itong lumabas siya ng kwarto ng babae, mamasama-sang mukha. Nagising si Camille nang marinig ang pagtunog ng alarm ng kanyang phone. Mabilis siyang bumangon at nagtungo ng banyo para mag-shower. Makalipas ang 15 minutos ay lumabas na rin siya at nagtungo sa cabinet saka kinuha ang kanyang uniform. Pagkalabas niya, kaagad niyang nakita si Sergio na katatapos lang mag-ehersisyo. At kasalukuyan ng umiinom ng bottled water. Nagulat si Camille dahil masyadong energetic ang lalaki at wala yata itong kapaguran. Madaling araw na silang natapos subalit mas nauna pa itong magising sa kanya gayong alas 7 pa lang ng umaga. Habang umiinom ng tubig ay tumutulo rin ang pawis ng lalaki sa mukha nito. Pababa sa leeg at Adam's apple at para kay Camille ay napaka-sexy nitong pagmasdan na mga oras na yon. "Why are you looking at me? Have you imagined about it?" Makahulugan tanong ng lalaki habang nakangisi. Bagamat sanay na si Camille sa pagkaprangka ng lalaki, hindi pa rin niya mapigilang makaramdam ng matinding pagkailang. Uminit din ang kanyang punong tenga kaya naman inalis niyang tingin kay Sergio. Hindi sumagot si Camille sa lalaki na natiling nakayuko lang nang marinig niya itong muling nagsalita. "Have a breakfast, I'll just take a shower." Anito saka nagpunta sa master's bedroom katabi ng kanyang kwarto. Samantalang tahimik namang naupo si Camille sa sofa at hindi kumikilos kahit inutusan siya nitong mag-almusal na. Natili lang siyang nagmamasid sa kabuuan ng suite na para bang yun ang unang beses niyang nakapunta doon. 30 minutong lumipas. Lumabas si Sergio sa kanyang silid na may suot na itim na executive suit na nagbigay ng kanyang gwapo na mukhang isang malamig at nakakatakot na aura. Looking at it, he didn't seem like the man who looked like a wild beast last night. Tahimik na nagtungo si Camille sa dining table. Ganon din si Sergio at sabay na dumulog sa hapagkainan. Brewed coffee lang at sandwich ang kinain ni Sergio. Samantalang kay Camille ay cereal at mainit na gatas at saka prutas. Matapos kumain, matamang tumingin si Sergio sa babae saka nagsalita. 0915-432-6789. Kunot noon namang tumingin si Camille sa harap. "Natandaan mo ba?" Tanong pa ni Sergio. Ang ano?" Nagtatakang balik tanong naman ni Camille. Umarko naman ang makapal na kilay ni Sergio. "Didn't you want my number yesterday?" Natigilan naman si Camille, wala siyang maalalang hiningi niyang number nito. "Hindi mo pa rin ba natatandaan?" Muling tanong nito na bakas ang iritasyon sa tinig dahil sa takot na muling parusahan siya ng lalaki ay mabilis siyang tumayo at nagtungo sa kanyang kwarto at kinuha ang phone. Nang makabalik ay muli siyang nakiusap sa lalaking ulitin ang number. Masama naman na mukhang sumunod si Sergio. 0915-432-6789. Pagdikta nito. "That's my friend's book number." Wika pa niya sa babae. Natigilan naman si Camille ng mga sandaling yun. Aniya sa kakagan ibinaba ang phone nito. Ang lakas naman ng loob niyang i-add ang lalaki sa friend's book, kaya hindi naman sila close nito. Nagsalubong naman ang mga kilay ni Sergio sa kapadabog na tumayo sa dining table. Hindi naman maintindihan ni Camille ang biglang pagbabago ng mood ng lalaki kaya nanahimik na lang siya at tinapos ang pagkain. Nang mga sandaling iyon ay dumating ng housekeeper at niligpit ng kanilang mga pinagkainan. Inutusan din ni Sergio ang housekeeper na tulungan si Camille na i-record ang fingerprint nito. Matapos noon ay nauna nang lumabas si Sergio ng suite at mabilis namang sinundan ni Camille. Iniisip niyang kung hindi siya nagmamadali ay mahirapan siyang makasakay dahil sa traffic. Nang makapasok sa elevator ay kaagad na pinindot ni Sergio ang basement floor dahil doon ang parking area ng mga sasakyang naninirahan sa hotel. Si Camille naman ay pinindot ang first floor dahil naroon ang lobby na naturang gusali na siyang mabilis na daan palabas. Tahimik ang dalawa hanggang sa marating na ang first floor at tumunog ang elevator. "Mr. Reynoso, mauna na ako." Magalang na paalam ni Camille sa lalaki. Kunot noon naman tumingin si Sergio sa kaharap.
It's quite far from the terminal. Okay lang, magbabas na lang ako. Sagot naman ni Camille. Umangat naman ang gilid ng labi ni Sergio nang marinig ang sinabi nito. You seem to know the route near my house very well. Aniya sa sarkastikong tinig, sa takot naman na baka ma-misinterpret ng lalaki kaagad siyang sumagot. Hindi naman. Bago pa matapos ni Camille ang sinasabi ay nakita niyang pinindot na ng lalaki ang close button ng elevator na para bang ayaw siya nitong makita. Naiwan namang nakatulala si Camille, subalit sa isang banday naisip niyang mas mainam na kung galit ito sa kanya dahil baka tapusin na nito kagad ang kanilang kontrata kahit hindi pa tapos ang kanilang usapan. Mabilis na naglakad si Camille palabas sa lobby at tinungo ang terminal ng jeep. Mabuti na lang at maaga pa at wala pang masyadong pila kaya kagad siyang nakasakay. 20 minutos nang marating ni Camille ang kanilang kumpanya. Mabilis siyang bumaba at nagmamadaling naglakad papasok sa lobby nang biglang may malaking kamay ang humila sa kanya at dinala siya sa iskinitang malapit sa gusali. Paglingon ni Camille, nalaki ang kanyang mga mata nang makitang si Benedicto iyon at galit na galit habang nakatunghay sa kanya. Ano kayang mangyayari ngayong nakaharap na naman ni Camille si Benedicto? Ano ang gagawin ni Sergio kapag nalaman ito? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.